tunay na mga mangangaral na salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo dahil hindi po lahat ng nangangaral ay mangangaral na salita ng Diyos. Kahit noon, ang Panginoong Hesus ay mayroong mga bumababag sa Kanya na mga relihiyon. Itpak ang mga sumulsol na si Kristo ay kagalitan ng madla ay mga pinuno ng relihiyon. Kasama na po dyan ang Pariseo, Escriba, Saduceo. Noong Old Testament, mayroon pong tinatawag na bulaang propeta. Kahit ngayon. Kahit nga Antikristo, meron eh. So, kaya magandang mag-ingat po tayo. In fact, mas masisipag pa nga yan eh. At mas maraming nakikinig sa kanila. Kaya gunagunahin po natin na tayo po may ganitong dakilang pagkakataon na tayo po ay makapag-aaral na salita ng Diyos. Si Pedro po ang mangangaral diyan. At binigyan niya ng diin dahil dito po mga kapatid ay mayroong isang, kung di ako nagkakamali, ay isang lumpo o disabled na napalakad. At parang nangyari ay halos sambahin sila at hangaan ng tao. Pero ipinangaral niya sa pagkakataong yun ang Panginoong Hesus. Alam niyo ba noon, kaya masyadong rampant, malimit yung healing crusade. Ang mga apostolos po ay malimit nagpapagaling ng pilay, ng patay, ng mga pingkaw, ng mga inaalihan ng demonyo. Kung kayo nagbabasa ng Bible, di ba? Kasi alam niyo ba, para malamang ikaw talaga lingkod ng Diyos, dapat mayroon kang mga back-up ng kapangyarihan ng Diyos. At noon, hindi pa kompleto ang Bible. No? So, para ma-catch up yung atensyon ng tao sa Diyos, gumagamit ang Diyos ng mga mirakulo. Pero ngayon, kompleto na ang Bible, napaka-rare na ng miracle. Very rare na. Hindi katulad noon, basta pagagalingin na agad. Kasi ang intention lang naman talaga makatch up, makuha ang pansin ng tao sa mga mangangaral at tunay na aral. Ngayon, mapapansin niyo po ang Bible, mga kapatid, ang lamang bibig, usal ng mga alagad, laging nakatuon sa Panginoong Hesus. Ngayon, ang idiniin ni Apostol Pedro ay si Kristo yung Prince of Life. Tingnan po natin sa English. Ano sabi? Ang Panginoong Hesus na ito na inyong pinatay sa krus ng Kalbaryo, sa sulsol ng mga unang relihiyon noon, ay siya yung may prinsipe ng buhay. Ang ibig sabihin po ng prinsipe ng buhay, Prince of Life, doon sa Tagalog, maganda sa Tagalog, ang ibig sabihin lang po ng prinsipe ng buhay ay lumikha ng buhay. Naintindihan niyo ho ba yun? So, ang ating pag-uusapan ngayon ay the Prince of Life. Tumutukoy kay Kristo. Sa Tagalog, ang ganda eh. Lumikha ng buhay. Si Kristo na lumikha ng buhay ay nagkatawang taong may buhay. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y pinatay. Ang namatay lang sa kanya ay yung taong may buhay. Pero siya bilang Diyos na buhay, hindi namamatay yun. Ano ha? In fact, hindi ka makakatiyak ng iyong kaligtasan kung ang paniniwala mo kay Jesus, siya ay buhay lamang sa pagiging tao. Pero hindi siya buhay sa pagiging Diyos. Walang mabuting balita kung walang Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Walang taong pwedeng humarap sa Diyos Ama na banal na ang Diyos ay magagalak. Bakit? Siya lang yung tao na kasing pantay ng Ama ang kabanalan dahil sa Diyos na katawan tao. Kaya naman siya lamang yung tao na pwedeng magbigay ng buhay, hindi lang ng buhay physical, kundi ng walang hanggang buhay. Siya lamang. Kasi siya yung Prince of Life. So out of that meaning, yung tinatawag na Prince of Life, kukuha po tayo ng 3 punto. Ano? Kasi pinaliwanag po ang ibig sabihin ng Prince of Life. Unang kahulugan po ng Prince of Life ay yung Source of Life.
When we say that Christ is the Prince of Life, siya po yung the source of life. Are you with me? Mga kapatid, tayo ay buhay, hindi dahil ng mga anghel. Hindi dahil ng dami mong inalmusal kanina. No? Tayo ay buhay dahil ng Prince of Life. At yan po'y ang Panginoong Jesus. Okay. Kasi ang ibig pong sabihin ng Prince of Life ay, ano sabi ng Tagalog? Lumikha. Ano? So siya po yung pinanggagalingan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo ay napakalaki ng utang na loob sa Panginoong Jesus. Amen? Nakakalungkot, kakaunti ang nagmamalay niyan. Nasugagaan lang ng mga material na bagay, ng dami ng gadgets, ng dami ng pera, ng ganda ng bahay, ng dami ng pag-aari, ng dami ng mga sakyan. Nalimutan na ng lahat ang tinataglay meron siya ay hindi naman talaga kanya. Yan ang nakalulungkot sa maraming tao. Na hindi na wagas ang pagpapasalamat sa Diyos, hindi na wagas ang paghanap na siya'y mapaglingkuran at malugod. Bakit? Nalilimutan yung katagang the Prince of Life. Na ibig sabihin po ng Prince of Life ay the source of life. Naintindihan niyo ba yun? Kung ang kuryente may source, kung yung sinag ng liwanag may source, ang araw, kung yung tubig may source, mga bukal, kung yung ginto may source na mina, kung yung diesel merong source na mina, yung oil may source na mina, alam nyo ba, ang mina ng buhay ay ang Panginoong Jesus. Kung wala ang Panginoong Jesus, walang lahat. Kahit sambahin natin ang Panginoong Jesus. Kaya tanawan natin na napakataas ng tanaw ng utang na loob ang Panginoong Jesus. Bagaman tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang, sa mga tumulong sa atin, maganda yon. Pero mas napakagandang balikan natin ang Prince of Life. Amen? Tingnan niyo po, ang Panginoong Jesus po, as Prince of Life, ay yung the source of life. Jesus is the origin, source, and giver of life. Jesus is the origin. Siya yung original. Siya talaga yung pinanggalingan. Ang Pilipino magaling sa ano eh. Kung may nagagawa man ang Pilipino, halimbawa may mga product tayong ginagawa, ang sa Pilipino puro imitation. Tama ba? Gumawa ng maganda sakyan, kumuha ng design sa Japan. Walang originality. Puro imitation. Pero ang Diyos siya ang original ng lahat. Tama? Alam mo kung ano ang original sa atin? Kasalanan. Sa atin nag-origin ng kasalanan. Pero ang Diyos, ang origin ng buhay. Ganyan nga tayo eh. Kung matatanggap lang ninyo ang katotohanan, ganyan tayo kasama sa paningin ng Diyos. Matapos na ang lahat ay galing sa Kanya, ang isinukli ay pagsuway. Ano sabi ng Roma? Sa halip na siya'y pasalamatan, dakilain, ay ipinagpalit siya sa mga larawang inanyuan. Kaya ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Alam niyo po, sa halip na tayo magalak, matuwa, magpuri, maglingkod sa Diyos, ang tao sa pagiging makasalanan, walang pakialam sa Diyos. Kaya, alam niyo po, ang tunay at original na galing sa atin, kasalanan. Pero ang lahat ng buhay, nag-origin sa Panginoong Yesus. Are you with me? Huwag ho kayong,
makalimot, huwag tayong makalimot na kaya tayo ay buhay at patuloy na nabubuhay ay dahil may Prince of Life. The very source, the very origin of our existence. Are you with me? Para patunayan po natin, basahin po natin ang John chapter 1, verse 3 and 4. Tingnan niyo po. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino ba yung niya? Ano ha? Yung niya diyan ay itaas natin para maintindihan natin. Verse 1. Isama natin yung verse 1. Nang pasimula siya. So kaya may niya, may siya. Pronoun po yan. Nang pasimula siya ang berbo. Ang pahinungsusyan. At ang berbo ay sumasa Diyos. Ibig sabihin, wala pang lahat, may kapanabayan na ang Panginoong Hesus. At yun ay ang Diyos. Kaya ang ama at anak ay iisa. Magkapantay. Nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Verse 2, ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Wala pa ang simula ang creation, sumasa Diyos na, magkasama na ang ama at anak. So sila'y magkaibang persona, pero parihong nagtataglay ng kadyusan. Ngayon, itong berbong ito, ang pinatutungkulan ng verse 3. Tingnan niyo po ang verse 3. At lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, yung berbo. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kaya siya yung Prince of Life. Lahat ng mga bagay ay nagkaroon dahil niya. He is the very source of all kinds of life. Hindi po yan evolution theory. Hindi ho tayo galing sa unggoy. Na meron daw dyan sa kalawakang matagal na ng mga chemicals at nagsama-sama at sumabog. At ito nangyari. Nung sumabog, nagkaroon pa planeta. Napakamangmang kung kailan sumabog, saka nabuo. Nung ako'y bata pa, ako'y saramulyo. Alam niyo ba yung saramulyo? Loko yun, loko. Pag kami naninigarilyo at bagong taon, kami nagpapaputok ng 5-star. Pero napagdidiskitahan namin yung palakambina. Alam niyo ba yung palakambina? Kung tumunog ay parang generator sa gabi. Krrrr. Iba pa yung palakang tubigan oak, oak. Pero yung nalaki ng gapalansya, mas malapad pa sa palansya. Pag ako nakakita, tabi pununo agad ako. Bakit? Sa laki. Lalapan. Pero ang ginagawa ko, pinakakagat ko yung 5-star. Saka ko puputukin. Talsik ang dila sa aking bibig. Yung iba, yung paa. Ang ibig ko sabihin? Pag sumabog, hindi nabubuo. Ay sa evolution, kung kailan sumabog, saka nabuo. Mali. Ano ba? Wala ang lahat ng bagay. Pero bakit nalikha? Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang source niyan. Kala mo, ang mahal-mahal na tuition sa college, tuturuan ka lang pala ng kasinungalingan. Tapos ito, walang bayad, ayaw kang aatin. Katotohanan pa ang ating napapakinggan. Alam sa totoo na, kaya pinatay si Kurt. Ang dami nang ini-expose sa mga schools na hindi mo naman talaga magagamit sa buhay, pero ang mahal ng tuition. Are you with me? Pero hindi natin minamasama. Sige, mag-aaral ka. Huwag mula ang siseryosuhin yung mga kasinungalingan. Isa sa kasinungalingan dyan, tayo daw ay galing sa unggoy. Patingin nga ng inyong mukha. Kayo ba ay hawig? O kalayo-layo naman kapupugit ka gaganda. Tapos sasabihin nyo, galing tayo sa unggoy. Mali yun. Pero ang mahal ng tuition doon. Tama ba? In fact, hindi ka gagraduate kung wala kang dadaan ng subject nun. Pero kasinungalingan, ang origin ng buhay, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ito pa malupit. At alinman sa lahat ng ginawa,
ay hindi ginawa kung wala siya. Lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Walang bundok kung walang Panginoong Hesus. Walang dagat kung walang Panginoong Hesus. Walang mga puno kung walang Panginoong Hesus. Walang lahat ng uri ng hayop kung walang Panginoong Hesus. At walang tao kung wala ang Panginoong Hesus. Lahat ng nakikita at hindi na bagay na nilikha, wala yan. Bakit? Nag-origin yan sa Panginoong Hesus. When we say the Prince of Life, that is the source of life. Not only physical life, pero ang ating dapat maintindihan, maging ang spiritual life. Alam niyo ba, kahit pa ikay may buhay sa lupa, kung di mo tiyak na ikay palangit, hindi mo nakilala kung sino ang Jesus. Si Jesus, kumbaga doon sa rabing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Si Kristo ay hindi pang lupa lamang ang concern na buhay. Not only for material life, but also for spiritual life. Not only for physical, but also for spiritual life. John 3:16, alam na alam po natin yan. Doon muna tayo sa 11:25. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, sino po ang nagsabi? Ako ang pagkabuhay na mag-uli. Bakit? Lahat ng physical mamamatay. May kilala ba kayong kapamilya nyo napatay na? Kaibigan nyo napatay na. Kamag-anak nyo napatay na. May kakilala ba kayo? At isang araw, ikaw mismo patay na rin. Kaya mga kapatid, si Kristo ang concern hindi lang pang physical. Bakit? Ang tawag dito, temporary lamang ito. Temporary lang ang buhay sa lupa. Kaya huwag kang magkumahob sa mga bagay na lilipas naman. Tama naman yan, pero yung doon na naubos ang panahon mo, ay naku, isang malaking kamangmangan yan. Bakit? Ang buhay na nilikha ni Kristo ay hindi pang lupa lamang, pang katawan lamang. Kaya sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli. Bakit may pagkabuhay na mag-uli? Kasi may namatay eh. Sa ayaw mo at sa gusto mo, mamamatay tayo. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ang paghukom. Bakit nagkaroon ng physical na kamatayan? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tao ayaw mamatay, hindi naman umiiwas sa pagkakasala. Alam mo kung bakit hindi maiwasan ang kamatayan? Hindi natin naiwasan ang magkasala. Tama ba? Pambihira. Gusto natin magpakaligaya sa mali, pero ayaw natin ng konsekwensya. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng mabuhay ng maligaya sa kasalanan na hindi darating ang parusa. Tulad ngayon mga nililitis ngayon sa Senado. Hindi pwedeng magpakaligaya ka ng pagnanakaw ng limpak-limpak na pera na hindi darating isang araw na pagdurusahan mo yan. Hindi ka kailanman pangangakuan ng walang hanggang kaligayahan sa kasalanan. Daya yan. Ano sabi ng ahas kay Adan? Kayo ngayon magiging tunay na Diyos. Magiging masaya kayo. Alam niyo mo, dahil sa bitag ng ahas, naniwalang masaya sa kasalanan. Sa simula, masaya. Pero sa dulo'y pagdurusa. Alam niyo ba ang kasalanan? Masarap lang yan sa simula. Parang ganito mga kapatid, isang lalaki ng gahasa sa loob ng 5 minuto, pero habang buhay na nakakulong sa selda. Nagpakaligaya sa kasalanan sa loob ng 5 minuto, hindi naisip na habang buhay ang pagdurusa. Maraming tao nakakalimot. Nang dahil sa material na bagay, buhay yan. Ang Panginoong sa may likha ng buhay sa physical. Pero ito'y may hangganan. Bakit? Bakit sabi ni Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. So, may dalawang klaseng pagkabuhay, physical, buhay. Bubuhayin yung physical, bakit mamamatay? At siya yung kabuhayan. Siya talaga yung buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay. Praise the Lord. Gayon may mabubuhay siya.
Therefore, may dalawang klase ng buhay ang pinag-uusapan. Unang buhay, pangdaigdig. Mind you, ang buhay sa daigdig, magaling na kung ikay maka-80 taon. Ang tatay mapalad, mag-81 na. At malakas pa. Malakas pa nga sa akin eh. Kaya ang tatay, biyaya ang Panginoon. Pero, bibihira yung ganyan. Salamat na lang tatay nakakilala sa Diyos. Amen? Wala nang bisyo. Hindi na nagpupuyat doon. Napupuyat lang sa sugal, barik, maghapong trabaho. Hindi alintana ang init at ulan. Pagkatapos magpupuyat sa sugalan, magbabarik pa, ang tao pa manigarilyo. O ang Panginoon, ang tatay hindi nakakilala, matagal lang utas yan. Pero palibasay na kay Kristo, ibago nila lang na wala ang bisyo, masaya ang puso, naglilingkod pa sa Panginoon, pinahaba ng Diyos ang buhay sa physical. Pero kahit anong haba ng buhay sa physical, isang araw, mamamatay tayo dito. Pero ang pinakamaganda, sana bago ka mamatay, sumampalataya ka muna kay Kristo. Bakit? Hindi lang buhay physical, si Kristo ay source bilang Prince of Life. Siya din yung walang hanggang buhay. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Hindi si Maria ang wala hanggang buhay. Nakakaawa yung mga taong debutong-deboto kay Maria. Hindi naman yun ang may buhay. Mary is not the origin of life. Even me, myself, I'm not the author of life. Ako yung nakinabang ng buhay, pero hindi pinanggagalingan ng buhay. Salamat, dalawang buhay ang aking napakinabangan. Buhay physical, hindi ko alam kung ganong katagal ang physical na yan. Kayo ba, alam nyo? Pero maganda, yung pinakamagandang life, na si Kristo pa rin ang source. Amen? Maraming tao, nakinabang lang sa lupang buhay. At least, nakinabang ka. Pero paano yung kabilang buhay? Amen? Balikan nga natin talata. Ang ganda na talata eh. Verse 25:11. Sinabi sa kanya ni Jesus. Si Jesus ang nagsabi, ha? Ako ang pagkabuhay na maguli. At ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin. Sumasampalataya ba kayo? Kay Jesus. Bagaman siya'y mamatay. Yun. Kaya ang inay, nasa langit yun. Lahat ng namatay, na bago mamatay, ay nanampalataya kay Jesus. Gayon may mabubuhay siya. Are you with me? Bakit siya Prince of Life? Ang ibig sabihin lang niyan, siya yung source of life. At sa tao, may dalawang klase ng buhay. Sa mga hayop, sa mga puno, iisa lang. Earthly life. Pero tayo, merong spiritual life. Kaya may impyerno at may langit. Kapag hindi mo tiyak na ikipalangit, pa impyerno ka. Kaya habang ikaw ay binibigyan pa ni Kristo ng buhay sa katawan, maingli ka na. Alam niyo ba yung sa Batanggin yung maingli na? Sino nakakalam na salitang maingli? Alam ni Konsihal. Sino pa nakakaintindi ng maingli? Okay, alam na natin yung maingli. Ano ibig sabihin ng maingli? Bay magmalay. Hindi laging buhay tayo. Hindi laging tayo bibigyan ng Diyos ng buhay. May hangganan. Ikaw ganun may mga ngarap na 1,000 taon dito. Ano kaya itsura mo? Kita niyo yung mga artista, kagagandang lalaki, kagagandang babae. After 60 years. Tingnan ninyo ang itsura nila, hindi mo na mahalatang sila yung dati. Tapos mangangarap ka ng 1,000 years. Alam mo siya totoo na, kaya masarap lang ang pera ngayon, bata ka pa eh. Kaya maganda lang ang bahay ngayon, bata ka pa eh. Pero bigyan ka ng magandang bahay, 3-story building. Tapos 84 na. Baka 4 na baitang pala ng hagdan mo, ikiliyo na. Bakit? Hindi mo mai-enjoy ng habang panahon ang buhay sa lupa. Tapos nakakalungkot, ipagpapalit mo ang walang hanggang buhay sa piling ni Kristo dahil lang sa kasalanang ayaw mong pagsisihan. Nakakaawa ka naman.
Huwag ka magpakaligaya sa kasalanan. Bakit? May masamang dulot yan. Tama? Magsisi tayo. At manampalataya kay Jesus. Tingnan pa natin, ang John 3:16. Alam po natin, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yan? Yung the Prince of Life. Atin ba yan? Upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay magmapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga batid, kapag hindi ka sumampalataya, time and life is short here on earth. Napakado. Alam ko saan itinulad ang buhay dito sa lupa, parang singaw. Kaya ba ng singaw? Ang singaw ba matagal? Tingnan po yung mga nagbo-vulcanize. Ganun lang kabilis yun. Kung papansin ninyo, di ba? Parang kaakyat ko lang sa pulpito. Nandito na uli ako. Hindi nyo ba napapansin ang bilis ng linggo? Palapit na tayo ng palapit sa dulo. Nakakalungkot lang, maraming tao, libang na libang at hibang na hibang sa kasalanan. Na yun ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Walang hanggan. Pero kung ikaw, habang buhay pa ngayon, nakikinig at nagsisisi at nananampalataya, tatandaan nyo, si Kristo ay Prince of Life. Siya yung source of life, hindi lang ng physical, kundi ng spiritual. Are you with me? Ako, alam ko, ako'y palangit pag namatay. Tiyak ko na yan. Kayo ba, tiyak nyo na rin. Paano pa sa malalaman? Tingnan nyo pa, 1 John. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Siguro, para maintindihan natin yan, isama natin yung verse 10. Verse 10. Inyong pakinggan ha. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Kasalanan pala hindi talaga maniwala sa Diyos. Bakit? Ginagawa mo siyang sinungaling. Tama ba? Kaya mga kapatid, huwag kang umasa ikipalangit kung hindi ka talaga magtiwala sa Kanya. Bakit? Sampal yan eh. Tama? Ba't ka bumili ng abon? Pangkilikili. Abay, naniwala ka sa sales stock. Ito pag ginamit mo, ubos ng kilikili mo, mayroon pa. Di ba? Naniwala ka sa sales stock nila. Ba't ka napapabili ng isdang, kala mo yung sariwa, nulutuin mo yung kate. Bakit? Ang galing ng sales stock. Ang dali mong maniwala pag tao nagsasalita. Bakit pag si Kristo na ayaw kang maniwala? Ang tao maluloko ka talaga. Kaya nga ang daming scammers. Kaya huwag kayong basta bibili sa mga Shopee, bibili sa mga bilihin. Pagdating iba. Tapos sa malapit pa na yan, hindi na pwedeng ibalik. Hindi, magpapanutukan lang kayo ng ano. Abay, bayaran mo yan. Hindi naman yan ang ano. Maraming manluloko. Pero kahit manluloko, may naniniwala eh. Tapos si Kristo na hindi nanluloko, ayaw maniwala. Ay, problema mo talagang malaki yan. Hindi problema ng Diyos yan. Naintindihan nyo ba yan? Ang sabi, ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Bakit? Sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Alain mo yan. Ibinigay na nga ng Ama ang kanyang anak, hindi ka pa rin maniwala. Amen? Tapos yung hindi ka naman pinagro-rosary, paniwala ka naman. Tama? Hindi tinuroy kay Binyagan para maalis ang original na kasalanan. Paniwala ka agad. Tapos si Kristo, Diyos na nagkatawang tao, nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ang dami pang paliwanag, hindi ka pa rin basta maniwala. Ano? Ano yun? So, ang problema na yan, maraming tao, hanggang physical lang ang buhay na nagkaroon. Amen? Nakakalungkot mga kapatid, ang buhay natin sa katawan, temporary lang.
Temporary lang yan. Yumaman ka na. Tapos si Chabit, ay yaman-yaman, pero mga lukot na eh. Na-enjoy pa gayon? Di na. Ang nakakalungkot niyan, kung ikay nabuhay na hindi ka nagsisita ng palataya kay Kristo, buhay lang sa lupa ang iyong na-enjoy. Pero si Kristo may iniaalok na hindi lang buhay physical, kundi buhay pagkatapos ng buhay dito, yung walang hanggan. Pero kanino? Kanino na ibigay yun? Doon sa sumasampalataya. Pero ang problema ngayon, kahit mahalang gamot, dahil sabi ng doktor, iinumin mo yan. Di ka? Kahit pa 100 ang aking anak pinabili ako isang maliit na garne. Alam mo, isang garne, 11,000. 11,000, pampaihi daw ng bata. Dahil yung una kong panganay, matindi hanggang namatay na. Wala akong choice. Bumili ako, 11,000 ng isa liit. Paniwala ako Bakit? Doktor yun Tapos si Kristo, binigyan ka ng buhay at bibigyan ka pa ng walang hanggang buhay. Ang daming kuskus balingos. Bakit pag pantaon, dali mong maniwala? Bakit pag kay Kristo, na pinatunayan na niya, ibinigay na kanyang buhay, ayaw pa rin Kaya pagdating ng verse 11, andiyan pa ba kayo? Ano sabi ng verse 11? At ito ang patotoo, na tayo binigyan, hindi bibigyan. Past tense na. Ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sino binigyan? At ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. So, ang buhay na walang hanggan na kay Kristo. So, ibig sabihin, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Christ is the Prince of Life, the author of life, physical life, and eternal life. Ngayon, pagdating ng verse 12, andiyan pa ba kayo? Ang kinaroroonan ng anak. Yan. Ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sino bang pwedeng mausap ko din Lorilyn, parang ka, parinig ka. Hawakan mo ito. Ikaw ba, Lorilyn, ay mabait? Pag ako ba'y humingi sa iyo, bibigay mo. Halimbawa, iyo yung Bible. Na kanino ang Bible? Sa ngayong ito, na kanino ang Bible? Nasa akin ba? Nasa kanya. Ngayon, ibibigay mo sa akin yan. Ibigay mo akin yan Halimbawa, binigay mo sa akin. Na kanino ngayon ang Bible? Na kanino ngayon ang Bible? Bakit? Pero, balik ulit sa iyo. Na kanino uli ang Bible? Ibibigay sa akin. Uli. Ay ayaw ko. Ayaw ko. Na kanino pa ang Bible? Pero gusto ibigay sa akin. Ay ayaw ko. Na kanino ang Bible? Kailan magiging nasa akin ang Bible? Akin na. Gusto ko na. Na kanino ang Bible? Bakit nasa akin Bakit nasa iyong buhay na walang hanggan? Pag nasa iyo na, yung buhay na walang hanggan. Ang problema, bakit ang tao walang buhay na walang hanggan? Ay, binibigay ayaw Tama ba? Ang Bible nasa kanya pa rin hanggat ayaw ko. Si Kristo ang buhay na walang hanggan, wala ka niyan hanggat ayaw mo. Ba't pag alak, gusto mo agad? Ba't pag pera, gusto mo agad? Ba't pag sasakyan, gusto mo agad? Ba't kayamanan, gusto mo agad? Bakit pag Kristo, ayaw mo? Sinong aayaw? Naparaming ayaw. Sa tagal ko nang nangangaral. Hindi lahat may gusto. At kapag ang tao ay ayaw, huwag kang umasa may buhay na walang hanggan ka. Ang buhay mo lang, physical. Are you with me? Kasi si Kristo, Prince of Life, siya yung source of life. Anong klaseng buhay? Physical life and eternal life o spiritual life. Pero,
Kung si Kristo na siyang buhay na walang hanggan, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Nasaan ang Bible ngayon? Nasaan na kaya si Kristo ngayon? Kung sinasampalatayanan mo. Nasa iyo na. At kung nasa iyo na, anong meron sa iyo? Buhay na walang hanggan. At dahil si Kristo ay sinampalatayanan ko, way back 1986, September 3 ng hapon, buhat noon hanggang ngayon, meron akong buhay na walang hanggan. Hindi lang ako may physical life, meron pa akong eternal life. Ikaw. Physical life ba ang gusto mo lang? Napakababa. Bakit? Magaling na kung maka-100 taong ka sa lupang ito. At kung pagkalooban ka man ng 100 taon sa lupa, ang daming problema. Bakit? Tsak, sa 100 taon yan, ikipayagan ng Diyos mabuhay, ang dami mong sakit. Ang dami mong gastos. Ang daming kalungkutan. Bakit? Malungkot ang maraming may sakit na iniinda. Ako ngayon, likod lang at saka paa pa. Ang lungkot eh. Ano kaya? Halimbawa 1,000 taon na akong garne. Hindi. Pero maganda sa langit, walang hanggang buhay na walang karamdaman, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang kulubot, walang sakit. Praise the Lord. Ipagpapalit mo yan sa kasalanan. Huwag kang magpakiligayang mang-rape sa loob ng 5 minuto na ikaw na yung mabibilang ko habang buhay. Ano ibig sabihin? Gusto nyo bang kayo maligtas? Makatiyak na langit? Manampalataya ka kay Kristo. Magtiwala ka. Siya lang ang tagapagligtas. Ano? Pandalwa, hindi lang po siya yung source of life. Siya rin po yung the settler of life. Pag sinabi pong tayo, si Kristo ay Prince of Life, hindi lang po siya yung source of life, siya rin po yung settler of life. Siya po yung taga-ariglado. Siya po yung taga-ayos ng buhay. Kaya maraming tao ang gulo-gulo ng buhay, wala sa original na pinanggagalingan ng buhay. Minsan, merong isang driver, nagdadrive, ang bagang pangalan ng sakyan na yun. Maganda sakyan. Ay nasiraan. Pagpalagay na halimbawa yung Toyota o yung mga latest na sakyan. Ano ba latest ngayon? Halimbawa, BMW ba yan? BMW ba? Meron bang sakyan BMW? Meron? Okay. Halimbawa, BMW. Ay nasiraan sa daan. Hindi magkaintindihan ng pagkukulting-ting yung driver. Kasi kalimitan naman ng mga driver ngayon magaling lang mag-drive. Pero hindi marunong kumuting-ting. Kaya pag nagkaroon ng mga aberya, ay iiwanan na sa kalsada. Pero habang kinukuting-ting ng nakabili, may sumalubong Ford, si Mr. Ford. Okay, may sakyan na Ford, di ba? Nakasalmin. Hirap na yung nasiraan, pawisan na. Sabi niya, pwede ba ako tumulong sa iyo? Alam niyo ba, nung pinakaalman ni Mr. Ford, kaunti lang ginalaw. Start mo. Andar agad. Tinanong, bakit ang bilis niyo? Kaya halos ito, ang dami ko ng oras dito, pawisan na ako, tagal-tagal kong gawin. Kasi ako si Mr. Ford, actually, ako ang gumawa niyan. Kaya alam ko kung paano ko gagawin yan pag may sira. Alam niyo ang buhay, kaya hindi umayos. Hindi ka lumapit kay Mr. Ford. Siya talaga ang nagbigay ng buhay, origin ng buhay. Kaya siya rin lang ang aayos niyan. Amen? Huwag kang lumayo kay Mr. Ford. Are you with me? Marami tayo, alam niyo, ang daming nilikhang problema ng kasalanan. Kaya tayo physically, ang daling tumanda. Bakit? Ang daming stress. Ang daming problems. Ang daming anxieties. Alam mo kapatid, si Kristo ang kapayapaan. At si Kristo ang kasiguruhan. Siya si Mr. Ford. Ang dali niyang kalingtingin ng iyong buhay. Bakit? Siya ang origin niyan Di siya rin ang lunas niyan. Kaya huwag kang lalapit-lapit. Kaya yung isa, marunong lang mag-drive, talagang aabutin ng maghapon niyo kung dinadaanan ni Mr. Ford. Ganyan ang buhay. Pawasak ng pawasak.
hanggat hindi mo na-encounter si Kristo sa iyong buhay. When we say that Christ, the Prince of Life, not only the source of life, but also the settler of life. Siya yung nag-aayos. Kahit kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dati mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawong naging mga bago. Nung ako'y wala pa kay Kristo, alipin ako ng sigarilyo, kulang pa ang 2 kahamag hapon. Alipin ako ng sugal, talagang hupyak na mukha, hupyak na ang laman, luwa na ang mata, walang pakialam, basta nag-i-enjoy sa sugal. Alam mo kung wala si Kristo na nag-ayos ng aking buhay, baka patay na ako. Hindi lang si Kristo nagbibigay ng walang hanggang buhay at ng physical na buhay. Siya rin ang nag-aayos ng buhay. Kaya yung magulong pamilya, hindi walang pag-asa. Pumunta ka kay Mr. Ford. Amen? Hindi mo tiyak na ikipalangit, pumunta ka kay Mr. Ford. Ang Mr. Ford ng ating buhay, si Jesus Christ. Are you with me? Nung una kong bili ng computer, kami ni Brother Rowell, hindi naman kami nakakamutak-tak. Ay 210 lang pala yan, 210. Saksak agad namin ni Brother Rowell sa 220. Sira, kabibili lang. Bakit? Hindi namin alam eh. Ang alam lang namin, humawak. Pinadala namin. Sa pagawaan, saglit lang eh. Para nga rin nawala ng ilaw din sa CR. 1 linggo yata kami nag-agwantang walang, bakit? Inano ni Madam, yung bukilya, wala eh. Ay nung huminiti si Rane. Tinignan lang yung switch, may kumawang lang pala. Kala, 1 linggong kami hindi magkaintindihan. Isang pakialam lang ni Rane, bakit? Alam niyang komponuhin eh. Kaya nga nawala ng ngipin eh, saka kuryente. Diga? So, punto ko mga batid, yung hindi yung masolve-solve na problema ng buhay, kay Kristo ka magpaayos. Are you with me? Hindi. Siya ang kayang kumumpunin niya. Bakit? Sa kanya galing yan eh. Yung nasiraan ka ng cellphone, sino mas magaling maggagawa na yan? Ito yung pinanggalingan ng cellphone. Kaya nga may mga manual eh. Pag bumili ka ng computer, may manual. Pag bumili ka ng washing machine, may manual. Alam mo, ang sirang buhay, ito yung manual. Ito yung manual ng Diyos. Kaya makinig ka at magbasa ka lagi nito. Di ka sarap? Kaya wag mong baliwalain ang Panginoong Hesus. You need Jesus. Ang tao kung saan sa pag nagka-problema sa psychiatrist, pero nakakalungkot, may nalukang psychiatrist, saan sa pupunta? Kalay mo, manggagamot, namamatay din. Ba't hindi niya gamutin ang kanyang sarili? The settler of life is only the Lord Jesus Christ. Are you with me? Nakakalungkot. Ako nga pastor, hirap na hirap sa anak ko. Hindi ko mapagbago. Hayaan mo makapakinig ng salita ni Kristo. Bakit? Ako'y hindi rin kayang baguhin ng aking tatay at ng inay. Ang nagbago sa akin ay ang Panginoong Hesus. Maraming taong sa bilangguan na kulong. Bakit kulong ng bilangguan? Mga makasalanan. Pero doon nakapakinig ng salita ng Diyos, marami doon ang makalabas ng pastor. Bakit? Ang nagsesettle ng buhay ay si Kristo. Si Pablo dati mag-uusig, pinapatay niya ang mga alagad ng Panginoon, pero na-encounter niya si Jesus Christ along the way ng Damasco. Nagbago siya. Alam mo, ang nagbabago ng buhay ng tao, hindi relihiyon. Hindi ultimong bilangguan. Hindi rin ang edukasyon. Si Kristo ang nagsesettle ng buhay. Bakit? Siya yung Prince of Life. Amen? Are you with me? Nakakatawa, tiga? Then last, not only the source of life, the settler of life, but also the sovereign in life. Ano ibig sabihin na yan? Ano ibig sabihin dito? Pag sinabi pong prince, pag sinabi pong prince, mga kapatid, halimbawa, ikaw ay prinsipe. Ikaw po yung may kapamahalaan. Ang prince at saka king, may synonym po yan. Hindi pag sinabing prinsipe, anak ng hari. Yun ang inamulat sa atin.
Pero pag sinasabing prinsipe, siya talaga ang may control ng buhay. Di ka? O halimbawa kay presidente, ikaw ang namamahala sa buong bansa o sa bansa na kung saan ikaw ang presidente. Si Kristo ang presidente ng mga presidente. Yamang siya ang nagbigay ng buhay, siya ang nag-aayos ng buhay, siya talaga ang may control ng buhay. Kaya siya tinawag na Prince of Life. Hindi sinasabing siyang Prince of Malacanang. Hindi siyang Prince of Barangay, no? Siya ay Prince of Life. Ibig sabihin mga kapatid, siya ang may tangan ng buhay. Kaya huwag tayong babargas-bargas. Pwedeng bawiin ng Diyos yan anytime. Are you with me? Huwag kang mumuro-muroso. Hindi ikaw ang may tangan ng buhay mo. Hindi ikaw ang may kontrol ng buhay mo. Are you with me? Yamang siya nagbigay. Pag nagka-problema rin, siya din makapag-ayos. Ngayon, tigas ng ulo mo, ako na rin ang kukontrol. Dili ka na. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po, ha? 1 Samuel chapter 2, verse 6. Andiyan pa ba kayo? Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Ang Diyos hindi puro bumubuhay lang. Ang Diyos din ang pumapatay. Bakit? Siya ang may hawak niyan. Kaya nga siya yung Prince of Life. Kaya wag sanang dumating ang panahon na kunin na ng Diyos ang buhay mo dahil ang tigas-tigas ng ulo mo. Magsisi ka na. Tingnan ha, ang Panginooy pumapatay. Ito ang gusto ng tao eh. Ang Panginooy bumubuhay. Pero ang Panginoon hindi lang bumubuhay. Ang Diyos din ay pumapatay. Bakit? Siya ang may tangan ng buhay. Siya ang may tangan ng kamatayan. Kaya wag ho tayo mumuro-muroso sa Panginoon. Amen. Maliwanag ho ba? Para patibayin pa natin, Deuteronomy 32 verse 39. 32 verse 39. Tingnan ninyo ngayon. Na ako, sa makatuwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Kaya magpasalamat ka pa, buhay ka pa. Magpasalamat ka, buhay ka pa ngayon. Ibig sabihin, binubuhay ka pa ng Panginoon. Hindi ka nagising kaninang umaga dahil ang dami mong nakain ng hapunan. Meron nga sa kadamihan ng nakain ng hapunan, kaya hindi nagising ng umaga. Naintindihan niyo ba? Kayo ba'y nagpapasalamat na kayo buhay pa? O, edi purihin niyo ang Panginoon. Kaya magalak kayo, buhay kang naan dito. Hindi yung buhay kung saan-saan ka naroon. Alam mo nga kapatid, ang mga taong hindi nasimba pag-araw ng linggo, walang utang na loob sa may bigay ng kanyang buhay. Ang nakakalungkot na yan, minsan na, paghahanapan pa natin yung wala pa sa Panginoon, eh yung nasa Panginoon na hindi maingli. Mas nakakaawa yun. Ba't mo pa sinabing nasa Panginoon ka, hindi ka rin naman marunong magpasalamat? Are you listening? Amen. Tingnan ninyo ngayon. Na ako, sa makatuwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin. Klaro mo ba yan? Ako'y pumapatay. Amen? Ang daming ligaw na bala, pinapuputok. Salamat, hindi napatak sa atin. Pero pagkita ka ng Panginoon, ito yata dapat ng palisin. Ito yata dapat ng palisin. Oy, bala. Ba kumambyo yung bala, papunta iyo? Bakit? Ang Diyos ay pumapatay. Matakot ka na ikaw ay buhay pa ngayon na hindi ka nagsisisit na nananampalataya. Bakit? Hindi maaaring hindi ang Diyos ay papatay. Bakit? Hindi lang siya nagbibigay ng buhay. Idinidin din ng Prince of Life, siya ang may control ng buhay. Siya magsasabing hanggang 2025 ka lang. 2026 ka lang. Hindi natin alam. At siya rin naman ang mag-e-extend. Hindi natin alam. Ay matakot tayo. Hindi tayo ang may hawak ng manibela ng buhay.
Tama? Kaya huwag na tayong pakipot pa sa Diyos. Anong pakipot pa sa Diyos? Susunod din lang, ayaw pa agad. Sumunod na tayo. Maglingkod na tayo. Matapos kang manampalataya, dapat ikaw ay maglingkod. Bakit? Hindi ka may kontrol ng manibela ng iyong buhay. Si Kristo ang tsuper ng buhay. Ito paano? Sabi diyan, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat. At ako'y ang nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Siya talaga ang may tangan. Siya talaga ang may tangan. Nasa kamay niya ang ating buhay at kamatayan. Ay matakot tayo sa Panginoon. Hindi sa dami ng pera ang haba ng buhay. Merong mga taong kayang bumili ng lahat ng klaseng gamot, pero patay pa rin. Meron may walay di maibili ng gamot, ay siya pang buhay. Iba, takot at takot magkaroon ng madaming anak. Ang hirap ng buhay. Yung iba naman, walang pakialam. 12 ng anak, buhay pa rin nga eh. Kahit ay bulaklaan ng kanin, nilagyan ng asukal malulusog ang anak Kaya wala rin nga sa atin. Kaya ang papuri sa Panginoon. At ang takot ay ibigay sa Panginoon. Nakakatakot ang Panginoon. Sino nag-iisip? At pag-aakala na baka bukas hindi na sa atin? Bakit? Hindi natin yan tangan. Klaro ba? Naintindihan niyo ba ang Prince of Life? Naniniwala na ho ba kayo sa Kanya? Kung ako sa inyo, humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan. Magsisi ka. At wala kang pananaligang iba, kundi yung Prince of Life. The source of life, the settler of life, and the sovereign in life. Tayo po yumuko at tayo po pumikit.